Viral ngayon ang isang video kung saan inilahad ni Paolo Abilino ang naging bonding nila ng partner na si Kim Chiu. Sa isang panayam kasi, natanong ang aktor kung paano siya nagpapakondisyon sa kabila ng busy schedule nila ng Chinita Princess sa pagpupromote ng kanilang pelikula. Nakasanayan na raw niya na tumakbo o magja-jogging araw-araw. Hindi raw naman lahat ng hotel na pinupuntahan nila ay may mga gym kaya naging workout na niya ang pagja-jogging. Katunayan, niyaya raw niya si Kim na samahan siya. Ginising daw niya si Kim para bumangon na. Nag-react naman ang audience sa kanyang naging revelasyon. Tila nadulas daw kasi ang aktor kaya inintrigang nagkaroon ng nation na tabi silang natutulog umano ni Kim Chiu. Binawi naman ni Paolo ang kanyang naging pahayag at sinabing kinatok niya sa kwarto si Kim ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, hindi naman magkamayaw sa kilig ang madlang fans na napapanood ng nasabing teaser. May mga duduso namang nag-iisip na party lang umano ng promo ang kanilang naging pahayag para lalong kiligin ang mga fans. Mukhang sobrang kinilig ang mga fans ni Paolo Abilino at Kim Chiu sa kanilang recent bonding revelation. Kahit pa sinubukan ni Paolo na i-correct ang kanyang statement, hindi na napigilan ang pagbuo ng mga spekulasyon. Ang mga ganitong slip of the tongue moment talaga ang nagpapasaya sa mga fans, lalo na sa mga naghihintay ng kumpirmasyon kung may real life chemistry ba ang dalawa. Mukhang hot topic talaga ito sa fans ni Paolo Abilino at Kim Chiu. Base sa reaksyon ng mga tao, dalawang anggulo ang lumalabas. May mga kinilig at naniniwala na may something na talaga sa kanila. Habang ang iba naman ay duda at iniisip na bahagi lang ito ng promo para sa kanilang pelikula. Sa showbiz, hindi na bago ang ganitong paandar para lalong mapag-usapan ng isang proyekto. Pero kung pagbabatayan ang mga sightings nila na matagal na raw silang nagja-jogging at nagbabanding kahit walang pelikula, parang may dahilan din para mag-isip ang mga fans na baka may real score na nga. Mukhang mas lalo pang uminit ang espekulasyon tungkol kina Paolo at Kim Chiu. Bukod sa pagja-jogging at gym session nila tuwing out of town trips, may mga fans din na nakakapansin sa kanilang off-cam closeness. May ilang netizen ang nagbahagi ng sightings nila sa iba't ibang lugar na nagpapalakas ng hinalang hindi lang basta promo ang kanilang sweet moment. May mga nagsasabi rin na mula pa noong nakaraang taon, madalas nang makikitang magkasama sina Paolo at Kim, hindi lang sa trabaho kundi pati sa personal nilang oras. Ang tanong ngayon, nagpapakatotoo na ba sila sa harap ng publiko o parte pa rin ito ng matalinong marketing strategy? Ano sa tingin mo, may real romance na nga bang nabubuo o isa lang itong epektibong paraan para mas lalong pag-usapan ang kanilang pelikula? At syempre, hindi tayo pwedeng mawalan ng ating Kim Pao update. At simulan nga natin yan mga kachika dito sa sobrang pakilig na ibinigay sa atin ng Kim Pao. Kaninang madaling araw nga lang mga kachika, dito sa ginanap na live fan meet ni Paolo at Kimi sa iba't ibang mga Kim Pao groups and community, talagang inulan ito mga chika ng napakadaming positive comment. Kasi ba naman mga chika, yung mga fans nila na present doon sa event na yon ay nabigyan ng pagkakataon na direktang matanong ang ating mga lovebirds. Actually mga chika, no, may bagong tawag na nga kina Kimi tsaka kay Paolo eh. Yung tawag sa kanila ngayon sa LA ay People's Superstars. So from the word itself mga chika, people, kasi nga ang daming tao talaga yung nahuhumaling at kinikilig sa kanilang dalawa, di ba? Any age range yan mga kachika, mapa-teenager ka man hanggang sa ating mga senior citizens, talagang iniidolo mga kachika, talagang tuwang-tuwa kina Kimi tsaka kay Paolo. O sa ginanap nga mga kachika na question answers ng Kim Pao sa kanilang mga fans kanina, mayroon akong mga eksena doon na talaga naman tinandaan eh. At una nga dyan mga kachika, nung finally, okay, in-address na rin ni Paolo Abilino yung kagustuhan niya talaga na makapartner, di ba, makatrabaho ang ating Chinita Princess since way back 15 years ago. So mga kachika, madalas kasi di ba tayo mga fans lang, di ba, ay nagbo-brought up, yung parang nagre-review
revive nitong interview nga kay Paolo before na sinabi niya sana daw ay makatrabaho niya si Kimi. So that was way back 15 years ago. And kanina mga kachika, sinagot yan ni Paolo Abilino. And pinatotohanan niya yan. Di ba mga chika, sabi niya, he liked to work with Kim dahil si Kim daw ay bubbly. Hindag niya pa mga kachika, Kim has this positive attitude with her mga kachika, kaya naman daw talagang magkasundo sila. Di ba? Kagaya nung lagi natin sinasabi rin, talagang match na match, talagang compatible na compatible yung mga personality nilang dalawa eh. Di ba? So matagal na palang hinihiling yan ni Paolo mga kachika at naisa katuparan lang yan nung naibigay sa kanila yung project na Linlang. Kaya nga mga chika, nung nakita nga daw ni Paolo, di ba, yung cast, di ba, nagaganap bilang lead role na babae mga kachika sa serye na yan. Nung nakita niyo yung pangalan ni Kim, nung una daw medyo napatanong siya sa sarili niya eh, di ba, kasi kilala natin si Kimi, di ba, na talagang romance comedy yung expertise niya. And then papasok siya sa medyo dark drama. So mga chika, nung una daw tinanong niya kung kaya daw ba ni Kimi, but hindi daw siya kinabahan nung napili si Kimi na makakasama niya. Doon na nga nakilala, doon na ipinanganak ang tambalang Kim Pao. So mga chika, feeling ko si Kimi sa Linlang ay nagkaroon din siya ng time to adjust. Okay, pero dahil nandiyan si Paolo na expertise niya mga kachika yung heavy drama, hindi na nahirapan si Kimi. Siyempre, tinulungan siya ni Paolo dun. And then yung second project naman nila, di ba, na What's Wrong with Secretary Kim, inamin ni Paolo, na sa simula daw, nagkaroon siya ng konting hesitation tanggapin yung project. Okay, pero nung nalaman niya na si Kimi ulit yung makakasama niya mga kachika, pinasok niya na. At doon niya na nga na-explore yung mundo ng romance comedy, di ba? Kung si Paolo tinulungan si Kimi mag-adjust, di ba, sa Linlang, naman mga kachika sa What's Wrong with Secretary Kim, si Kimi naman yung tumulong mag-adjust kay Paolo. Kaya nga mga chika, di ba, after What's Wrong with Secretary Kim, parang newborn si Paolo, parang bagong Paolo yung nakilala natin na unti-unti siya nagiging masayahin, yung kanyang pagiging tahimik mga chika, unti-unting nagiging makwento, yung laging nakasimangot na Paolo, ngayon laging nang nakangiti. Di ba mga chika, so inamin lahat yan ni Paolo sa interview na yan. Then mga chika, confidently din na inamin ni Paolo na talagang mas na-appreciate niya si Kimi ngayon. 'Di ba? Siguro dahil medyo matagal na rin sila, 'di ba, na nagiging magkatrabaho. And yung best part diyan mga kachika, nakikita niya si Kimi na walang kaarte-arte. 'Di ba? Ikinumpara niya pa mga kachika doon sa ibang mga babae na nakasama niya before, 'di ba, na sobrang tagal daw mag-prepare. Kimi is a different one daw. 'Di ba? Walang kaarte-arte, walang kaselan-selan, and most of all mga kachika, magkasundo sila pagdating sa physical activities. 'Di ba? Kaya nga mga kachika, nung sinabi ni Paolo na mas na-appreciate niya na si Kimi ngayon, yung mga fans talaga naman nagtilian. Actually, pati nga ako mga kachika, napatili din that time. Then, speaking of physical activities mga chika, ito yung isa sa pinaka nakakakilig na part dyan sa interview na yan. And I'm not sure mga chika kung nadulas lang dito si Paolo. Shinare niya sa event na yan mga kachika, yung hilig niya talaga sa pag-jogging. Okay, inamin niya na talagang tuwing umaga raw, nakaugaligan niya na yung mag-jogging, yun daw yung pampaalis niya ng jet lag. And then mga kachika, doon niya biglang nabanggit si Kimi. Okay, so parang yun na rin daw yung way nila ni Kimi mga chika para mag-bonding. And then kapag ka daw si Kimi niyayaya niya sa umaga, di ba, para mag-jogging, kinakalabit niya lang daw sa gilid. Yung dinemo niya pa mga chika, kinakalabit daw sa may gilid. So does it mean na tabi sila natutulog sa gabi mga chika? Kaya kapag gusto nila mag-jogging sa umaga, nagkakalabitan na lang sila. Yun talaga yung ginagawa ko. And of course, Kim runs as well. So every morning, niyayaya ko siya. Kung sinong maunang magising sa amin, sabi ko, Kim, gising ka na. Wala! Ay, Tabi! tabi pala tayo. Tabi! Ay, hindi pala. Katok pala yun. Mali pala, mali. Wala, katok pala. Kim, gising ka na. Ganun pala yun. Wala! I think they just talk. Tatalikod lang, tatalikod. May bagong headlines bukas. Alright, so, what's your response, Kim? Hala! Nung
Panaginip ba ako nun? Pero bigla namang kumambi dyan si Paolo, mga kachika. Kasi nga nag-react si Kimi, kumbaga kinorek ni Kimi na tabi lang daw sila ng kwarto. Okay? Hindi daw sila tabi sa kama. Ganun yung reaction ni Kimi, tabi lang daw, tabi. And then si Paolo, mga kachika, kinorek niya rin, di ba? Sabi niya, kumakatok daw siya. Okay? Hindi niya kinakalabit si Kimi. Pero yung mga tao, mga kachika, doon na nagsimulang kiligin. Di ba? Yun yung peak nung pakilig na ginawa kanina ng Kim Pao. Mga kachika. Ito talaga si Paolo, ano? Yung mga simpleng biro na yan. Talagang iba yung dating eh. Sipin nyo ha, inamin niya na sa tuwing umaga kung sino daw yung unang magising sa kanila ni Kimi, yun daw yung unang nagyaya mag-jogging. And then out of the sudden, bigla siya may sinabi na kinakalabit niya lang daw sa tabi niya si Kimi pagka natutulog pa to pero gusto niyang yayain mag-jogging sa umaga. So mga chika, that's our Kim Pao. Okay, so hindi ko alam kung scripted ba yung biro na yan ni Paolo, pero ako personally feeling ko medyo nagdula siya dyan. Kaya yung reaction ni Kimi, mga kachika, totoo rin. Totoong nagulat siya dyan. So mga chika, no, at the end of this interview, nagpasalamat din ng sobra-sobra si Kimi tsaka si Paolo sa kanilang mga fans, di ba? Kimi admitted, mga kachika, no, and even Paolo himself, sinabi nila na nagiging emotional daw sila kapag ka nababasa nila, di ba? Yung mga letter sa kanila nung Kim Pao community, nung kanilang mga fans, di ba? Lahat daw ng mga effort na ginagawa nating lahat, di ba? Para suportahan sila, sobrang na-appreciate daw nila yon and sobrang grateful sila, di ba? Kasi hindi naman daw nila mararating kung ano yung meron sila ngayon kung hindi dahil sa kanilang mga fans. And ang sagot natin dyan, mga chika, they are very much welcome. Kung iniidolo natin sila, sinusuportahan natin sila unconditionally, di ba? Regardless kung sila na ba ngayon or hindi pa, kung gusto na ba nilang umamin or hindi pa, hindi tayo ganon. Basta gusto nating suportahan ng Kim Pao, simple dahil natutuwa tayo sa kanila, pinapakilig nila tayo, and then most of all dahil sobrang babait nilang mga tao, di ba? And then mga chika, no, another Kim Pao update din, kanina lang din inirelease na, di ba, yung second official trailer ng My Love Will Make You Disappear. I'm not sure kung napanood nyo na, mga kachika, pero nasa website yan ng Star Cinema at mas nakakakilig itong trailer na to kesa dun sa nauna. Okay, so mas maraming scripts na ipinarinig ang Kim Pao dito. Pansin ko ha, yung Star Cinema parang mas ipinakilala, okay, yung character ni Paolo Abilino na si Jolo dito sa trailer na ito. Kasi yung unang trailer, mga kachika, para lang sa akin ha, more on kay Kimi, di ba, yung character ni Kimi yung inintroduce sa atin. So dito sa second trailer na to, sana mapanood nyo, makikita nyo rito, mga kachika, mas marami, di ba, yung mga scenes, yung mga sinabi dito ni Paolo Abilino. Kaya nga, after this watching this trailer kanina lang, mga kachika, mas lalo na naman akong na-excite, okay, sa release date ng My Love Will Make You Disappear. I know 17 days na lang mapapanood na natin yan, pero parang inip na ako, mga chika. Alam niyo yun, yung tipong hindi na ako makapag-antay at gustong gusto ko na talaga mapanood to sa sine.